So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang mag-share ng ilang mga kaalaman or ilang mga kasagutan sa mga katanungan ng ating mga subscriber na nagtatanong. Okay? So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tiwala sa akin upang itanong sa akin kung ano man yung mga problema po ninyo pagdating sa inyong pagmamanok. So ako po ay masayang masaya dahil kayo po ay nagtitiwala, nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung magandang gawin, kung ano ba dapat remedyo, solusyon sa mga problema nyo pagdating sa pagmamanok. Doon pa lang, ako po ay masayang masaya na. So mga kumanok, makakaasa po kayo na ako po ay magiging tapat, magiging honest sa bawat katanungan na inyong itatanong. So, huwag natin masyadong patagalin. Okay, so nakikita nyo to. Ito po yung ating ipapasyal sa susunod na linggo. So, sa susunod na 2 linggo. Okay? So, February 13, mamasyal po ulit tayo. Dalawa po yung ating kasama. So, ito po at yung kapatid niya. Yun po ang ating magiging kasama sa pamamasyal. Sana po maging masaya po ulit tayo sa ating pamamasyal sa darating na February 13. Alright? So much for this. Sagutin na po natin yung ating mga katanungan na nandito sa comment section. Alright? So, ulitin ko mga kamano, kung kayo po ay may mga katanungan na gustong itanong sa akin, ako po ay willing na sagutin yan. So, ito galing kay Winston Reyes. Ayan. So, boss, pasagot naman, yung mahinang kumain na manok, paano ang gagawin para lumakas kumain? Alright? So, unang-unang mga kamanok, yun pong walang appetite o yung wala pong ganang kumain na manok, possible may problema po yan. Okay? It's either baka may sakit, may sipon, kaya naman masyadong maraming parasite sa kanyang katawan, kaya po hindi po siya tumaba. Okay? Kaya naman kaya po hindi siya kumain ng maayos. Kasi po, wala pong gana siyang kumain. Possible po maraming bulate. Anong dapat gawin? Lagi po tayo magbibigay ng pampurga palagi. Pupurgahin po natin, tapos paliliguan, bibigyan ng injectable supplements kung meron. Kung optional lang po ito, kung wala naman po, wala pong problema. Basta mahalaga, napurga natin, napaliguan po natin, mahalaga po yan. Then, na-check natin kung meron po siyang sakit or wala. Kung wala naman pong sakit, wala pong problema. Baka po kasi minsan, kailangan lang po natin ng tamang disiplina pagdating sa pagmamanok. Manok, anong ibig mo sabihin na tamang disiplina? So, ibig sabihin ko, baka mamaya, kayo po ay nagbibigay ng pagkain, hula-hula lang po, wala po kayong measurement. Okay, sa umaga, ang dami nyo binibigay, isang dakot. Tapos pagdating sa hapon, kukunti naman. So pag po inconsistent yung dami ng pagbibigay ng pagkain sa isang manok, possible, doon po nawawala yung appetite o yung gana ng manok para kumain at ubusin yung pagkain na ibinibigay ninyo. So anong dapat gawin? So ang dapat gawin mga kamanok, pag napurga po ninyo, tingnan po ninyo yung manok kung mag-uubos na ng pagkain. Kung hindi pa rin siya mag-uubos, doon po kayo magbabawas ng dami ng pagkain. Okay, so babawasan nyo po. Kung kayo po is nagbibigay ng 35 grams, gagawin nyo po, bawasan nyo muna ng bigla. For example, magbigay lang kayo ng 10 grams. Pag nakita nyo inuubos ng manok, next meal, mag-adjust kayo. Gawin yung 12 grams. Gawin yung 15 grams. Gawin yung 20 grams hanggang sa nauubos na po ng manok. Kung sakaling halimbawa, 20 grams hindi nyo nauubos, so stay lang po kayo sa 20 or bawasan nyo po ulit hanggang sa maubos. Maganda magkaroon kayo ng measurement, maglagay kayo nung timbangan. Halimbawa, tinitimbang niyo po yung pagkain o kaya naman gumawa po kayo ng isang lalagyan ganyan, pinaka-takalan para hindi po kayo napapasobra o napapakonti sa pagkain. Mahalaga po yun mga kamanok. And monthly kailangan pinupurga po natin. Kasi pag masyado nang dumadami yung bakterya sa loob ng katawan ng manok, halimbawa sila ay nagkakabulate, so kahit po sila ay kumakain ng marami, sabihin na natin matakaw kumain, hindi po sila tumataba. Okay? Kaya mga kamanok, mahalaga po na tama po yung measurement ng pagkain. Kaya po nawawala ng gana rin minsan yung manok, pasalasala po yung oras ng pakain po ninyo. Minsan hindi nyo napapakain, o minsan naman sobra-sobra yung pagkain. O kaya naman minsan tama yung pagkain o tama yung dami ng pagkain, salasala naman sa oras. Minsan alas 3, minsan alas 5 na, minsan sa gabi, naabot pa ng gabi kayo nagpapakain. So nasisira po yung body clock ng manok pagdating sa pagkain. Kaya hindi ko po ina-advise
na paiba-iba ng mga oras. Kailangan mga kamanok, mahalaga dyan, napupurga, walang bulate, para sa ganon, pasok po sa sistema ng manok yung sustansya ng pagkain. Pangalawa, kailangan walang sakit. Baka po kasi may sipon pala yung manok, hindi nyo nagagamot, kaya nagtataka kayo, bakit hindi siya kumakain ng maayos, yung pala may sipon. Check nyo rin, amoy nyo po ang ilong, ang bibig, para sa ganun malaman po ninyo kung may sakit o wala. So, yun po yung unang katanungan. Kung sakaling walang gana, check nyo po palagi kung may sakit o wala, then purgahin po ninyo, makakatulong po yun. O kaya kung kinakailangan, mag 1 day 1 eat po kayo, para sa ganun talagang yung sistema ng manok is tumakaw. Para sa ganun, talagang hanap-hanapin nyo yung pagkain. 1 day 1 eat, isang beses lang kayo magpapakain, pero doblado po ang dami. Okay? Ako dito, pag 1 day 1 eat, 60 grams po ang aking ibinibigay at napakaganda po sa manok. Gaya po nitong hawak ko. Ito po ay 1 day 1 eat. Kahit po tayo ay may pupuntahan at kahit po tayo ay mamamasyal, so naka 1 day 1 eat po sila. Tingnan nyo po mga kamanok. Ito po yung healthiness ng manok na naka 1 day 1 eat. Okay, so napakaganda po ng itsura. Pulang-pulang mukha, maganda po ang pangangatawan, maganda po yung moisture. Ngayon pa lang mga kamanok, 2 weeks before tayo mamasyal sa pupuntahan natin, kailangan yung moisture atin pong natutumbok na. Sabihin, yung moisture dapat po atin pong nakukuha na kaagad para po sa ganon, yung manok natin maayos at smooth po sa paglipas ng araw, healthy po sila. Okay? So ito po yung ating Melsim Dome. Ayan. So good luck po sa darating nating pamamasyal sa February 13. Right? So yung dalawa nating blacks, mga kamanok, sa mga hindi pa nakakapanood, sila po ay nagtagumpay na at masayang umuwi galing sa pamamasyal nung nakaraang January 21. Okay? So hopefully, ganoon po ulit yung ating puntahan, maging masaya po ulit tayo pare-pareho sa ating pag-uwi. Alright? So next question, medyo mahaba yung yung kasagutan natin. Well, anyway, at least nabibigyan po natin ng focus yung mga kasagutan ninyo. Okay? So next question. Ito galing kay Leon Getivac. Ayan. So pag binabad ba ng 7 days yung Jackie Oats, tatanggalin na ba ang tubig? Okay? So, sa mga newbie na magta-try po ng fermented Jackie Oats, so hindi nyo po kailangan tanggalin ng tubig. Wala po kayong aalisin na tubig sa inyong inilagay na tubig sa fermented Jackie Oats. Lilinawin ko, pag po kayo naglagay ng tubig sa day 1, yan na po ang mananatiling tubig hanggang sa maubos ang Jackie Oats sa inyong paggamit. Okay? So, wala po kayong tatapon, wala po kayong huhugasan. Kung ano po yung inilagay ninyong tubig sa day 1, yan na po ang mananatiling tubig ng Jackie Oats hanggang kailan yan maubos. Yung akin, umabot ng 3 months and a half bago naubos. Wala akong ginagalaw, wala akong dinadagdag, wala akong binabawas, wala akong hinuhugasan. Basta naka-ferment, nakababad lang yan dyan. From day 1, yung mineral water na inilagay ninyo, kung kalahating timba ang Jackie Oats, yung kalahating timba rin po ng tubig, yan ang mananatiling nakababad dyan. Yan ang mananatiling nandyan sa loob ng taro, walang dagdag, walang babawas. Okay, so Leon, diba? Leon, ayan. So, sana nasagot ko po ng maayos yung inyong katanungan. So, next question. Okay. Ito. Galing kay Ostarienda. Ayan. Galing kay Ostarienda. So, normal ba, idol, na yung isa kong manok malakas uminom ng tubig? Pero normal naman sa kanya yon kahit hindi siya pinapalusog. Kahit hindi siya pinapalusog, malakas talaga siyang uminom ng tubig, kaso nabibigatan ako sa katawan niya. Di kaya magka-problema to pag ibinaba natin yung water intake ng manok. Okay? So mga kamanok, wag po kayong mangamba sa iniinom ng manok. As long as ang monitoring po ninyo is sa droppings. Okay? Baka mamaya malaking manok kaya pala maraming uminom. So droppings po ang inyong titingnan. Lagi nyo pong babantayan ang droppings para masabi nyo pong healthy yung manok. Kung masyado ng matubig, yun nyo pong bawasan. At kailangan may data po kayo. Yun ang mahalaga. Hindi po pwedeng hula-hula lang. Kailangan may data po kayo. From day 1, inyo pong obserbahan. Kung ilang dips ang iniinom, kung ilang gramo ang kinakain, kailangan nakadata po yan. Kailangan alam nyo po yan para hindi po tayo hula-hula.
Ngayon, ano ang magiging basihan mo para masabi natin na tama na po yung dami ng water intake ng manok mo? So, dun po sa droppings, pag umipot po yung manok, dapat po nadadampot po ninyo yon. So, kailangan medyo nafa-flat po ng konti yung droppings. Pag bumagsak po sa mating, kailangan medyo nafa-flat ng konti pero nadadampot nyo pa rin. Kailangan walang maiiwan dun sa droppings. Then yung droppings na kinuha ninyo, pag inyo pong ipinitik sa pader, kailangan kumakapit. Walang nahuhulog. Okay? So malinaw tayo dyan. Pag ganun na ang nakuha yung droppings ng manok, ibig sabihin maayos na po yan. Kailangan alam niyo kung gano'ng karami. Kung kailan dapat alam nyo kung alin dapat ang binabawasan. So sana ka manok, nabigyan kita ng konting advice, konting background kung paano mo makukuha yung dami ng water intake na dapat ibigay sa alaga mo. Mahirap din kasi mga kamanok na baka mamaya babawasan mo yung dami ng tubig, yung pala masyadong dehydrate sa manok. Then makikita mo rin naman yon pag nag-drop yung manok, masyadong dry o masyadong pag bumagsak yung dropping sa mating, parang ano siya, papel na ginusumot. Masyadong dry. So yun lang mga kamanok sa ngayon ang ating topic. Sana kahit papaano ay makatulong ito sa ating mga newbie, sa mga baguhan na maaaring matulungan ng ating mga bawat advice. So see you for our next vlog. Sa mga magtatanong dyan, welcome po kayo magtanong. Lagay nyo lang po sa comment section. Akong bahalang sumagot. Kung hindi ko po alam, akong bahalang maghanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan. So once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog.